Gilas Pilipinas panalo kontra Hong Kong. Napakaganda ng laban kagabi ng Gilas Pilipinas kontra Hong Kong. Talagang take over mood ang ating kababayan na si Justin Noype Brownlee. Quarter pa lang talaga tinambakan na ng Gilas Pilipinas ang koponan ng Hong Kong. Bagamat lamang na lamang tayo at malalaki ang mga player natin, ay nagawa pa rin ng Hong Kong na makahabol sa second quarter. Talaga nagulat, ang dami nagulat ng mga fans. Ba't dumikit yung Hong Kong hanggang sa lumamang pa sila ng 1 point. Ngayon po, nag-take over mode na po ang ating kabayan si Justin Noype Brownlee. Talagang magkakasunod na 7 points po yung ginawa niya. Kaya po, lumamang na naman po tayo at lumaki na naman yung lamang. Kagandahan po dito mga karonda, talaga po pag kailangan ng puntos talaga. Pag talaga take over mode si Justin Noype Brownlee, maaasahan mo talaga pagdating sa scoring. Napakaganda po ng lalaro ni Justin Noype Brownlee. Bagamat almost 4 months po siyang hindi nakapaglaro, hindi po nagbago ang kanyang husay at galing sa paglalaro ng basketball. Talagang ini-involve po niya yung kanyang mga kakampi. Kahit na po libre na siya, binibigay pa rin po niya yung bola sa kanyang mga kakampi para po magkaroon ng kumpiyansa. Yan po kahalagahan ni Justin Noype Brownlee. Sa larong basketball po mga karoda, kailangan po ng teamwork. Hindi nyo po kaya may panalo ang isang komponan kapag mag-isa lang po kayo. Kailangan po naman yun ng mga kakampi. Yan po ginagawa ni Justin Noype Brownlee. Ini-involve niya yung kanyang mga kakampi at mailabas yung kanilang laro. Talagang siya na yung pinaka-greatest player talaga. Greatest of all time. Kai Ju Soto. Talagang halimaw na halimaw pagdating sa loob. Talagang dominate niya yung shaded lane. Bagamat wala si Junmar Pato, sobra-sobra naman yung lakas na binigay ni Kai Soto. Talagang napunuan niya yung kakulangan ni Junmar. Especially po, hindi rin po nakapaglaro si AJ Edo. Kaya po, balik Gilas Pilipinas si Japet Aguilar. Talagang napakalaki ng contribution ni Japet Aguilar, yung kanyang pagiging veterano sa koponan at saka yung depensa. Napakaganda po ng teamwork ng Gilas Pilipinas kagabi. Yung chemistry nila nandun na halos parang matagal na silang makakakilala, matagal na magkakasama sa basketball. Kaya po napakaganda ng mga assist ni Scottie Thompson kay Soto. Familiar na siya sa galaw ni kay Soto. Talaga yung ball rotation, napakaganda ng ikot ng bola kapag si Scottie Thompson ang nagpa-facilitate. Dito naman tayo sa isa pa nating balita. Kevin Kembao. Hanggang nagpakitang gilas talaga si Kevin Kembao kagabi. Nakapagtala ng 15 points. Biruin nyo po, bago pa lang siya sa Gilas Pilipinas. Nagpakitang gilas na rin po yung bata. Kaya pong karapat-dapat po talagang pabilang si Kevin Kembao tsaka si Tamayo. Napakalaki pong advantage nun. Kasi po mga karoda, habang tumatagal po ay tumatanda na rin po yung ating mga Gilas player. Kaya po kailangan po mag-develop talaga ng mga bago at matatangkad na mga player, yung mga magagaling na player. Kaya po, na-discover po si Kevin Kembao at si Kart Tamayo. Biruin nyo po, napakalaking tulong po niya sa Gilas Pilipinas. Pagpakita Gilas pa si Kevin Kembao kagabi, yung Euro step niya at saka yung mga penetration niya. Hindi pa yan bumibitaw ng 3-point. Kaya po, dapat natin abangan sa Gilas Pilipinas. Suportahan po natin ating Gilas Pilipinas. Lalo po, may laban na naman sila sa linggo kontra Chinese Taipei. Yan po, mapapalaban po ang Gilas Pilipinas yan. Kasi po yung Chinese Taipei, ano rin yan, contender din po yan. Talaga mabigat na kalaban yan. Ngayon po, may mga balibalita na hindi daw po maglalaro yung dalawang naturalized player ng Chinese Taipei. Kaya medyo may advantage tayo. Tsaka home court advantage po yan. Dito po gaganapin sa Pilipinas yung laro. Kaya po, suporta natin ating Gilas Pilipinas.